Sa mahirap makahanap ng upahan, napapaisip ako parang ang hirap rin kapag nagsimula na ako ng upahan. Kasi noon naman, wala naman kaming binabayaran na bahay, wala kaming binabayaran na gastusin. Yo, what's up guys? Ayaw muli naman tayo nagbabalik sa panibago video! Ayan na, second upload na natin and ayan, wait lang, may nag-alarm. Kasi na nag-alarm ang ingay, wait lang. So ayan, muli tayo nagbabalik sa panibagong video and for today's video ay ngayon maglilipat na kami ng gamit, ng mga gamit dito sa bahay. Lilipat dun sa upahan namin. And speaking of upahan guys, is nakaraan lang kaya rin hindi tayo nakapag-upload. Dapat yung first upload natin is matagal na naka-upload yun. But sad to say na ayun, sobrang busy natin kakahanap na upahan dahil ang hirap pala maghanap ng upahan. Hindi ko na yung form. Akala ko madali lang kasi ngayon madali na lang kasi magpo-post ka sa group na kunwari Paranaque. So magpo-post ka doon, looking for ganyan, ganito, one bedroom, gano'n, tapos kusina. Akala ko madali kasi yung iba may tsaka, maganda pag maganda naman ang mahal. Siyempre dun tayo sa budget, akala ko sobrang dali maghanap ng bahay. Sa mahirap makahanap ng upahan, napapaisip ako parang ang hirap rin kapag nagsimula na ako ng upahan. Kasi noon naman, wala naman kaming binabayaran na bahay, wala kaming binabayaran na gastusin, parang prinsipe lang. So ngayon, napapaisip ako kapag nakaupahan na ako, napapaisip ako kung magkano yung magiging gasto. Ano yan? Nagugulat ako. May onting pressure guys, pero parang mas umaan yung excitement. Pero ayoko rin ma-excite kasi alam niyo naman ang buhay kapag pag nangupahan, sobrang hirap. Kaya naman ginagawa ko tong vlog na to para naman ito na yung magiging kwento ko and magiging umpisa ng documentary ko about sa aking life, sa aking buhay, and kung paano ba yung tumatakbo. So, samahan nyo ako sa journey na to guys. And welcome to my new journey. And ito na yung paglilipat namin. So, andyan na ba? So, andito na daw yung truck. Diba? Kagising ko lang kanina. Kanina pa nag-aalok si mama. Gumising na ayo, ganyan, dahil maglilipat na. Pero ako, puyat ako kasi nga nag-edit ako ng vlog. So, ayun na guys, andito na yung truck and ngayon magbubuhat na tayo. Wow. Wait lang guys ha. Umpisa na natin pagbubuhat. Wait lang. Sorry good. Dumito din na natin. Bate. Ibang gamit dun sa may truck and then konti na lang yung mga gamit dito na natira sa bahay at yung kapatid ko kasi nakalipat din sa Pasay sa lilipatan niya. Uy, andun yung art ko, wait lang kunin natin yung art ko. So hindi kita iwan be, dami na ito eh. Ayun no, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, mga OG ko tong art, so hindi ko iwan yan. Grabe galgal kasi biglaan lang rin to guys. Hindi ko inaasahan na lilipat kami ngayon. So ayan, wala na tayong gamit dito guys. And lahat ito pupunta natin sa lilipatan. Mamaya makikita nyo kung ano yung itsura ng bahay. And papakita ko sa inyo kung paano ko nakuha yung upahan na yun. Sobrang hingal. Dahil boy, okay na boy. Vlogger tayo boy. So ayan guys, tapos na namin mag-ayos na mga gamit. And ito na yung mga gamit na naligpit namin. Ayan, kaunti lang naman yung mga gamit doon kasi yung mga
sira na gamit, hindi na namin pinadala para alam niyo yun, yung mga kasabihan kapag may mga sirang gamit ka. Katulad na ito, nag-away pa kami ni mama, di ba? Ang hilig na mga nanay sa basura. So ayan guys, ngayon papunta na kami dun sa may upahan, and then sa may upahan to, pag lipat dun is may bayad kami na 500. Nandito ako ulit sa Kaingin, and yung mga gamit nandun na, nalipat na namin dun sa inupahan namin bahay. And then ngayon, bumalik ako dito sa Kaingin para magpahinga muna saglit kasi kumain din kami nila mama dun sa labas. Kasi nga, sobrang pagod ni mama. So naghiya siya kumain sa labas. And then ngayon, ito na yung loob namin. Wala na mga gamit. So, ayun na lang, pahoy. And then mga gamit. And then lumipat. Walang kumuha man lang kay Papa. Yan pala yung Papa ko guys. Ayun si Papa, and then 2009 ata siya nawala, 2010. Hindi ko na maalala kasi bata pa ako yun. But sobrang tagal na nawala na si Papa. Ito, kukunin natin to, dali natin to sa bahay. So, kukunin kita pa, huwag ka mag-alala pa. Lahat lumipat, wala mo lang kumuha kay Papa. So, ayan na guys. Wala nang gamit dito sa bahay. And ayan, dito tayo sa kwarto, dito si mama. So, dito ako natutulog. And then, wala na rin yung mga gamit ko. And then, dito muna matutulog si mama pansamantala kasi bukas daw is aalisin nila yung yero. Kasi nga sabi ko sa inyo guys, yung mga yero dito is pag mapapakinabangan pa, kayo na lang rin magtanggal. I mean, kami na lang rin magtanggal. Kasi nga, sayang din, kalakal din, dagdag rin yun, diba? So, ikakalakal daw nila mama, and then yung iba ibebenta yung mga kukulamber. So mabebenta daw yan, sabi ni mama. And then kasi yung nakaraan sa kapatid ko, nabenta daw yung kukulamber 6K. Ito ibebenta daw ni mama. Syempre mga ano yan, mga kwarta-kwarta baday. So si mama na bahala dyan, kaya siya ngayon dito mag-i-stay para ayun yung asikasuhin niya bukas. And then ako naman, doon ako matutulog kasi nga maglilinis ako doon sa kabila. Kamusta ka ma? Wala na. Nakalipat na tayo. Ano reaction mo? Nawala kami sa tagal na Kang iiyak ka? Kang iiyak, walang iiyak. Kagabi umiyak yan guys. Umiyak talaga siya kagabi ay nagwawala. Dahil nga, mawawala na siya dito sa Kaingin. So ngayon ma, anong reaction mo ngayon na lahat ng gamit is nandun na sa kabila? Nasa upahan na natin. Kaya nga siguro matagalan doon, di ba? Maghahanap ka ng ano? Nang? Ito mong bahay. And then? Di doon ka na. Kakaroon ka na ng bahay. Reaction ko, wala na. Malungkot na. Wala na akong pupuntahan dito. Wala na akong dadaanan. May dadaanan ako pero sa Libo na. Dahil yung isa kong anak doon, nag-asawa, nasa Libo. Yung isa naman yung isang kuya, nasa Pildera. So kung tatanungin ka naman, ano yung mamimiss mo dito sa Kaingin? Hindi ano dito, mga ingay, mga chismisan, nakikinig lang naman ako, hindi naman ako chismosa. Yung mga sigawan, kayo makasiyahan na may okasyon, hindi nawawala yun dito. Siyempre, pag sa iba na, wala. Kahit may okasyon, iba yung okasyon ng pangkalahatan. Iba naman yung okasyon na kayo lang, pero malayo na yung mga anak ko. Ako'y paikot-ikot ko sa kanila, pasyal-pasyal. Isang linggo sa kabila, isang linggo sa kabila, ay 6 sila. Ano lang nangyari sa akin? Para ako si NPA, no permanent address. Sa mga di nakakalam kasi guys, sa mga kapatid ko nga is nakabukod na, and then kami natira dito sa Kaingin. And then sinuggest ko kay mama, kasi sa akin lang rin nakikinig yung dalawang kapatid, sabi ko maghiwalay-hiwalay na para matuto. Kasi nga nabuhay kami na nandito lagi sa bahay na walang ginagastos kundi kuryente at tubig lang, wala kami iniisip na upahan. So para matuto kami bawat isa guys, is sinuggest ko sa kanila, and then sinabi ko rin kay mama noon pa man, sabi ko bubukod na ako, and then
ayun, nakapag-isip yung dalawa kong kapatid na magbukod din sila, and okay din yun para sa akin and para kay mama, dahil nga syempre para matuto and para alam kung ano yung diskarte na gagawin, kasi nga inuulit ko, nabuhay nga kami na wala kaming iniisip kundi kuryente at tubig lang. At ayun, kasi kapag nandito lang kami sa bahay, parang kampante kami, nakakahiga kami, ganon. So pag nasa ibang bahay na kami at meron na kaming alam na parang may iniisip kami na babayaran, so doon kami makakaisip ng diskarte kung ano yung kailangan namin gawin. So ayun, puro so-so. And then ayun nga, nasa iba't ibang bahay na yung mga kapatid ko. So ang gagawin ni mama is doon siya sa mga kapatid ko kung gusto niya doon, sa akin siya kung gusto niya, doon siya sa kapatid ko, sa isa kung doon niya gusto. Pero ang sabi ko naman kay mama na sa akin talaga siya, pero kung hindi ka muna mag-i-stay dito, kung palipat-lipat ka, go ahead lang, kasi ako naman wala naman sa akin problema, kasi nga siya lang naman lagi kong iniisip, and then kung ano yung ginagawa ko is lagi akong wala sa bahay. So baka dun lang siya magpunta sa bahay kapag wala ako. Kasi nga walang mabantay dun sa bahay. So ayan, sobrang daming chika ni mama, and alam niyo naman kung gaano karami at kasaya yung nabuo ditong memorya dito sa Kaingin. And syempre sa mga iba pang mga ibang naninirahan dyan na dinimolish na rin. So iba talaga yung saya sa kinagisnan mo, and iba yung ano, kasi dito na lumawak yung pag-iisip mo, dito ka na nagkamuwang. So iba talaga yung impact sa amin ng mga naninirahan dito, tapos i-demolish lang. So alam mo yun, wala tayong magagawa kasi binili ng gobyerno, and then para mapaganda rin yung daan, mapaganda yung mga ibang mga istruktura dito sa ating bansa, kasi nga gusto nila rin maging better. So wala rin tayong magagawa kundi sumunod na lang. And then sa pagsunod naman yun, dapat balance. So ayun guys, ang dami ka ng chika, and then ay nakakalungkot lang talaga isipin na mawawala na yung Kaingin, and mawawala na talaga siya. This is it, pansit, finally. So last Kaingin vlog na talaga to, and then wala nang mangyayari pa, dahil sa susunod kapag dadaanan na lang namin tong lugar namin is wala na, matadaanan na lang namin siya, hindi na siya yung yung may mga bahay pa, kasi nga giba na. So ito is para magiging rotonda na tong kinakatayuan ng bahay namin. And then ayun, nakakalungkot lang isipin guys. Yo, what's up guys? Ayan, nandito na ako sa inupahan namin, and ayan, baliktad pa yung damit ko. Wait lang. So ayun guys, nandito na tayo sa inupahan ko, and syempre ngayon is mag-aayos na ako ng gamit at maglilinis. Maling-mali ako, dahil dapat pala bago kami lumipat dito is dapat naglinis na muna ako. Kasi ilang araw naman na sa akin naka-turnover to, pero kasi ako, naalala ko yung tudogs ko kung saan ko ilalagay, kaya hindi ako napaglinis dito. At ngayon, mag-uumpisa tayo maglinis dito, and lilinisin lahat natin to. Kung makikita nyo, ayan. Onti lang naman yung mga gamit, but nakakapako sa pa ako. Medyo, medyo alikabok dahil nga ginawa to. At bago kami lumipat dito is may ginawa pa sila dito, pinagtirahan nila tong loob. Ayan, pinaputi na nila, and then syempre sa mga susunod pa may mga gagawin pa dito. Hindi ko lang muna pinagsabay-sabay kasi baka magsunod-sunod yung gastos. But anyway, ito na muna yung makikita niyo for today's video. So baka dito ko ilagay yung kama. Ayan, dyan muna ako matutulog. And pansamantala, kasi nga ang daming bayarin. Hindi ko talaga alam na ganun pala kagastos to, di ba? Kasi nung time na naninirahan kami, wala akong iniisip na upahan, wala akong iniisip na na bills. Ang iniisip ko lang kuryente pati tubig. Pero shit, eto na. So dito talaga lalabas, sana Lord, kakapit tayo for the positive vibes, for the positive energy. So i-adapt natin yan ng i-adapt ano man yung mangyari. And eto na ang simula. Sa susunod, meron na kayo papanoorin guys, and magsasalita ng hi, I'm Jeko, 23 years old, and I'm living independent. Charot lang. So ayun guys, kasi mag-vlog din ako sa FB. Kasi ang plano ko, mag-upload din ako sa Facebook ng mga kaganapan ko dito sa aking apartment. So ayun guys,
Ayoko na patagalin to, maglilinis na muna ako and samahan niyo ako sa paglilinis na to dahil i-arrange ko to lahat. And kailangan ko itong matapos kagad bukas kasi babalik ako ng kaingin para i-video yung yung pag-iba dun sa bahay kasi gigibain na yung bahay bukas. So, ayun, kaya natin yan. So, naalala ko lang, dapat pala, kasi galing akong bahay kanina, dapat pala dinala ko na yung maliwanag na ilaw para mapalitan to. But, anyway, bukas na lang pagdating ko ng kaingin. At ngayon papakita ko sa inyo kung ano ba yung tsura ng CR natin. So, ito yung CR natin guys. And syempre, ang bait ng may-ari ng apartment kasi pinalagyan nila ako ng shower. Ayan, di ba? Pa-shower. Ganyan lang yun, no? Ay, dito pala yung tatanggal. Dito pala yung i-open. So, ayan, no? Pa-shower tayo. So, ayan, may ilaw pala ako dito, ring light. Bubo ko rin, hindi ko kinabit para maliwanag, di ba? So, ngayon bubuksan natin ito. Maghanap lang ako ng pwedeng pagsaksakan para maliwanag tayo. So, sa wakas, tapos na tayo maglinis, maglimas, ayan. Hindi na magaspang ang ating paa. Ayan, pag yun na ganyan, umi-spike na siya. So, ayan, after ko maglinis, nagpahinga ako. And then, nung pagpapahinga ko, inabot na ako siguro ng 1 hour. And magtutuwa siya siguro, kaya ganito yung boses ko. And then, medyo groggy na ako dahil inaantok na. Pero hindi ako natulog ng walang ligo. So, ngayon guys, ito na. This is it. Ayan na, naayos ko na. Ganun pa rin naman siya. Nilimas ko lang yung baba kasi hindi pa ako mapag-ayos dito ng gamit dahil nga hindi ko siya maayos kung wala pa yung mga lagayan. So, uunti-untiin natin yan and naway abangan nyo to kung paano ko maayos yung mga gamit na to. Parang series na to What if? So, yun na guys, sa mga susunod na araw, siguro maayos ko na ito, mga gamit na to. But for now, hindi pa dahil nga hindi ko kaya. Ako lang yung mag-isa. And then, nakakapagod siya. Although naman, sanay ako maglinis, sanay ako mag-ayos dahil ay talaga yung forte ko. So, ito siguro dahil wala akong maayos na tulog dahil nga nag-edit ako ng vlog kanina umaga. Hindi ko naman ito bubonggahan dahil nga mas maigi na mag-ipon financially kaysa sa mga gamit dahil ako ay nangungupahan lang naman and sana dumating sa panahon na makabili tayo ng bahay at doon natin sisimula ang pag-iipon ng mga gamit. But ayun, for now, ito na muna and then magdadagdag lang tayo ng kakaunti lang dito. Hindi ko namin kaya kung ano yung sichika ko sa inyo but for now maliligo muna ako dahil sobrang agad ko na at unlagkit ko na. So, tignan nyo kung gaano ako ka-fresh kahit malabo yung ilaw sinasabi ko sa inyo. In 3, 2, 1, yun! Kakatapos ko na maligo and then nagpahinga ako ulit. And then inantay ko kasi umorder ako ng food online. And then ayan, naalala ko bigla habang kumakain ako. Sabi ko, parang may nakakalimutan ako. Ayun pala yung update sa pagliligo. So ayun guys, umorder ako ng ulam. I mean ang pagkain ko kasi nga nagugutom ako dahil nga sobrang pagod and then sa mga susunod na araw. Wala pa kasing grocery and hindi pa ako makapag-grocery kasi naantay pa ako. So ayan, bumili ako ng pagkain ko dahil nga nagugutom ako and then after that mag-edit ako at matutulog na. So ito yung in-order ko ng alaking and then iced coffee. Ayun nga pala guys, thank you sa mga taong natili pa rin nakasubaybay and nagtitiwala sa akin. Ayan, sa mga nanonood, ayan, thank you sa pag-abon sa mga vlog ko. Thank you so much guys. And basta yun guys, thank you so much. Nagutom na ako, inaantok na ako pero hindi pwede kasi nga mag-edit ako. So ayun, kakain muna ako guys sa
Diyan muna kayo. Matagal ko na talagang binabalak na mag-solo living at ngayon nga ma-achieve ko na. Alam kong mahirap to sa umpisa pero alam kong kakayanin ko. Ginawa ko to para sa sarili ko at syempre para sa pamilya ko. Panibagong journey naman ang tatahakin ko. Kaya tara, samahan niyo ako sa kwento ko. Dahil nga gigibain na yung bahay namin, naghanap na ako ng bahay namin pwedeng matirahan. At di ko naman inaasahan na mahirap pala maghanap ng bahay. Ilang araw kaya ako naghanap ng bahay at napagtanto ko na meron palang online at magpo-post na lang ako para makahanap kaagad ng mabilis. At dun nga sa post ko, ang dami kaagad nag-comment at nagulat ako sa mga presyo ng mga bahay.